Ito ang bagong Honda ADB 160 Color Dynamic Red CBS version. Madami sa atin ang hindi na makapaghintay sa pagdating ng bagong Honda ADB 160 dito sa Pilipinas. May posibilidad na merong mamahalan o hindi maka-afford sa ABS version. Kaya malaking bagay na merong CBS version. Mas mura pero nandun pa rin yung forma. Kagaya na lamang nitong Honda ADB 160 Color Dynamic Red. Napaka-sophisticated, napaka-kintab. Bagay na bagay yung clear visor dito sa glossy red. Yan yung forma ng ilaw nito, mas naging aggressive tingnan, kumbaga mas lalong tumapang. Pag kulay pula kasi mas sporty tingnan, mas sophisticated tingnan. Lalo na't naka-LED na ang mga ilaw nito kaya mas maliwanag din talaga. Ang ganda din tingnan ng kanyang daytime running light, napaka-sporty. At bumagay din itong color black na nasa itaas ng headlight nito. And dito sa front fender, color matte black ito. Napaka-premium din ang front fender nito, bagay na bagay sa kulay niya. Tapos dito may nakalagay na combi brake. Ang combi brake ay kapag nagpreno ka gamit ang rear brake, sasabay ng 30% ang front brake. Kaya mas malakas at mas balance ang tigil nito kumpara sa mga regular braking system lang. At naka 2-piston caliper naman ito kaya malakas din talaga ang kanyang stopping power. Sa gulong naman ito, naka semi-dual sport ito kaya okay na okay din talaga ito sa mga lubak-lubak na daan o kaya maputik. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa suspension naman ito, color metallic gray, then telescopic fork ito. Sa mags nito, feeling ko mas babagay kung nakakulay gold ito. Pero ikaw na lang bahala dun kung ipapa-repaint mo. Sa instrumental panel, naka fully digital display at mas lalo talaga itong naging astig dito sa kanyang handlebar. Napaka-rugged tingnan pero sophisticated. Sa mga switches na to, ganun pa rin naman. Dito ang kanyang high beam, low beam, busina, signal lights. Sa kabila naman ng idling stop, hazard at ang kanyang push start. At ang maganda sa Honda, kahit CBS version, naka-keyless pa rin. Kaya mas convenient sa rider. At syempre kapag naka-keyless, meron itong dagdag safety features kagaya na lang ng answer box system at anti-theft alarm. Then very convenient dahil may bulsa ito sa harap at meron pa itong built-in charging port. So pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. So kung maglo-long ride ka, hindi ka mababahala na baka malobat ang cellphone mo. O kaya kung gagamitin mo ito pang hanap buhay, lalo na't kailangan natin ng cellphone sa pagdi-deliver. At safe na safe kasi meron siyang cover. Hindi mo na din kailangan ng adapter dito kasi USB type na ito. Sa tangke nito mas pinalaki dahil 8.1 liters na ito from 8 liters na Honda ADB 150. Tapos very convenient kasi nasa harapan lang siya kapag magpapagas ka, hindi mo na kailangan tumayo. Ang ganda din itong color matte gray, bagay na bagay din tapos may nakalagay din na ADB. Ang ganda din tingnan dito sa part na to dahil nakausli yung mga kanto nito. Napakaganda ng pagkakakombine ng matte gray dito sa glossy red. Then syempre, isa sa pinaka nagustuhan ng madami, ang extended footrest nito na pwede mong matuwid ang paa mo, so relax na relax ka kahit mag long ride. Hindi ka agad-agad mangangalay o mapapagod. Sa upuan nito, malapad din ang upuan nito kaya relax na relax ka din dito. At pinababaan na ang seat height nito, 780mm na lang siya kaya abot na abot din ito kahit na mga short rider. Then very premium din ang looks ng upuan nito. Bagay na bagay ito mga white stitches. Then yung grab bar nito, napakaganda din ng design. Putol ang kanyang design pero mas lalo ito naging sporty. Then pagdating dito sa side na to, napaka-sophisticated din ang forma. Naka-emboss pa itong ADB 160 at bagay na bagay sa glossy red. Dito pa lang sa part na to, sobrang ganda ng tingnan. Talagang maaamisan kahit na sino makakakita dito. Yan dito sa part na to, color silver ito kaya astig din ang itsura. Isa sa nakaka-amaze sa Honda, napakagaling nilang mag-combine ng mga kulay. Hindi exaggerated, talagang tamang-tama lang sa kanya. At masasabi mong premium talaga sa kulay pa lang. Ito naman ang kanyang passenger footrest. Palagi mo dapat itong itaas para hindi isipin ng asawa mo na inaangkas kang iba. Isa sa pinaka-in-upgrade ng Honda dito ang makina nito. Kagaya nito, mayroon siyang nakalagay na ESP Plus. Ibig sabihin, mas malakas na ang engine nito. Sa makina kasi nito, 156.9cc na ang kanyang displacement, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, program fuel injected, single overhead cam, single cylinder, at naka ESP Plus engine. So dito ang in-upgrade sa kanya, naka ESP Plus engine, naka 4 valves na ito from 2 valves. At kapag naka 4 valves, mas malakas ang kanyang hatak, mas mabilis mong marireach ang top speed. Pagdating sa maximum power nito, ito ay 11.8 kilowatts at 8,500 RPM with a peak torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Pagdating sa engine nito, pareho lang din naman sila ng ABS version. Baka kasi isipin ng iba, mas malakas ang ABS. Sa suspension naman dito sa likod, naka twin shock pa rin with sub-tank
Tapos Showa brand ito. Dito sa suspension ng ADB 160, sobrang solid nito at subok na ito sa Honda ADB 150 pa lang. Pagdating naman sa gulong dito sa likod, malapad ang kanyang gulong. Kagaya na sabi ko kanina, naka-semi dual purpose tires ito. Pwede siya sa mga mapuputik na kalsada. Ang sukat naman ng gulong nito dito sa likod, 130 by 70 by 13. Then meron pa itong tire hugger para hindi basta-basta papasok yung mga putik doon sa loob. Sa kanyang taillight, ganun pa rin naman yung design. Napaka-sporty ng forma, napakalaki at LED na ito kaya kitang-kita talaga sa kalsada. Ganun din sa mga signal lights saka LED na at meron itong hazard lights. Then meron pang ilaw dito sa ilalim para dagdag visibility sa yung plate number. Then dito naman ang kanyang radiator. Sa muffler nito, bagay na bagay yung kulay nito sa Glosser din. Napaka-premium ng design. Kahit hindi mo napalitan yung kanyang muffler, okay na talaga. Then sa braking system nito dito sa likod, naka-disc brake ito with single piston caliper. Mataas din yung kanyang ground clearance, 165mm. Then ayan, di ba? Napakaganda din talaga ng forma nitong color, glossy red or dynamic red. Sobrang premium ng design. Talagang mapapalingon lahat kapag ito ang daladala mong motor. Dahil sa forma nitong sporty, sophisticated, rugged. Kaya ikaw na lang ang dadagdag sa pagiging gwapo ng motor na to. Tapos mas pinalakas pa ang makina, kaya okay talaga. Then of course, mas mura ito compare sa ABS version. Pagdating kasi sa presyo nito sa Indonesia, ito ay nagkakahalaga ng 36 million Indonesian rupee na kung direkta natin i-convert into peso ay aabot siya ng 135,044 pesos. Pero syempre hindi yan magiging presyo pag dinala yan dito. Possible pumalo ang presyo nito sa 145,000 to 150,000 pesos. Pero estimated price pa lang po yan. Sa ABS version kasi nagkakahalaga siya ng 39,250,000 Indonesian rupee na kung direktang i-convert into peso ay 147,236 pesos. At estimate ko dito posibleng pumalo itong ABS version ng 155 to 170,000 pesos dito sa Pilipinas. So yun guys, anong masasabi nyo dito sa Honda ADB Color Dynamic Red? Comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mong video to, just hit like. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell at pa-follow na rin po ng aking Facebook page. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.